Masyadong madali kang basahin, masyadong halata, masyadong sabik sa pagpapatibay ng iba. Pumapasok ka sa isang kwarto at ang iyong katawan ay humihiling ng pagsang-ayon. Ninyiti ka kahit walang nakakatawa. Umuusal ka kahit hindi ka sumasang-ayon. Pinupuno mo ang katahimikan ng walang kwentang salita dahil ang bigat ng katahimikan ay nagpaparamdam sa iyo na maliit ka. At nakikita ito ng mundo. Ang mga tao ay likas na mga ngaso. Hindi nila kailangang maging masama para maamoy ang kahinaan. Kailangan lang nilang maging tao. Kapag naramdaman nila na ikaw ay naghahanap ng kanilang pagpapatunay, natural silang nawawala ng respeto sa iyo. Inilalagay ka nila sa isang kahon. Ang kahon ng mabuting tao. Ang kahon ng ligtas na tao. Ang kahon ng utusan. At kapag nasa kahon ka na, ikaw ay walang banta. At ang mga lalaking walang banta ay hindi pinapansin. Ngunit mayroon ding ibang uri ng presensya. Isang presensya na hindi humihingi ng atensyon, ngunit kumukuha nito. Isang kumpiyansa na napakabigat, napakalakas, na takot ang nararamdaman ng mga tao. Hindi dahil marahas ito, kundi dahil hindi ito nakikilala. Ito ang kumpiyansa ng isang lalaking walang pangangailangan sa pagpapatibay ng grupo. Sapagkat itinayo na niya ang sarili niyang kaharian. Alam ito ni Machiavelli. Ibinulong niya ito sa mga prinsipe at hari sa mga anino ng mga korte ng Italia. Alam niya na para mamuno, hindi dapat maghanap ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay pabago-bago. Ang pagmamahal ay ibinibigay ng kusang loob. Ngunit ang takot, ang respetong may halong takot, yon ay isang tanikala na hindi kayang basagin ng sinuman. Ngayon, hindi tayo nag-uusap tungkol sa self-esteem. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa positive thinking. Nagsasagawa tayo ng autopsy sa iyong kasalukuyang personalidad. Inaalis ang mahinang tissue at tinitistis ang isipan ng isang pinuno. Matututunan mo kung paano maging psikolohikal na mapanganib. Ngunit babala muna. Kapag natawid mo na ang linyang ito, hindi ka na makakabalik. Iba na ang pagtrato sa iyo ng mga tao. Mawawala ang init ng pagiging isa sa grupo. Papalitan ng distansya ng tunay na respeto. Kung mas gusto mo ang kaginhawahan ng pagiging hindi napapansin, umalis na ngayon. Ngunit kung handa ka ng maging ang taong kumukontrol sa laro sa halip na ang pinapalipat-lipat, makinig ng mabuti. Ang hindi natatapos na siklo. Ang dahilan kung bakit mo nararamdaman ang kahinaan ay hindi dahil wala kang lakas, kundi dahil tumatalsik ang iyong kapangyarihan. 7 ang paraan na natatalo mo ang iyong otoridad araw-araw. Ihinto ang pagtatalo at ang presyon ay magsisimulang bumuo. Kapag bumuo ang presyon, magiging isang puwersa ka. Simulan na ang operasyon. Unang batas. Patayin ang mabuting tao na iprograma ka ng isang kasinungalingan. Mula nang bata ka pa, sinabihan ka na kung ikaw ay mabuti, mabuti rin ang magiging tugon ng mundo sa iyo. Na kung ikaw ay magalang, gagantimpalaan ka. Na kung susundin mo ang mga patakaran, magiging ligtas ka. Tingnan ang iyong buhay. Gumagana ba yon? O ang mga taong lumalabag sa mga patakaran ang nananalong? Ang mga taong kumukuha ng gusto nila ang sumusulong? Isinulat ni Machiavelli, ang isang taong nais gawing propesyon ang kabutihan sa lahat ng bagay ay kailangan niyang mapinsala sa pagitan ng napakaraming hindi mabuti. Ang pagsasalin. Kung nilalaro mo ang laro ng kabaitan sa isang mundo kung saan lahat ay naglalaro para sa kapangyarihan, matatalo ka. Ang sobrang kabaitan na walang hangganan ay madalas nagmumula sa takot. Ito ay isang pamanhik para sa awa. Sinasabi nito, hindi kita sasaktan, huwag mo akong saktan. Ito ay pagsuko bago pa man magsimula ang labanan. Ang nakakatakot na kumpiyansa ay nagsisimula kapag pinalitan mo ang kabaitan ng sibismo. May pagkakaiba. Ang sibismo ay isang pagpipilian. Ito ay isang kodigo ng pag-uugali na ipinapataw mo sa iyong sarili dahil ikaw ay disiplinado. Ang kabaitan ay isang reflex. Ito ay isang reaksyon ng takot para maiwasan ang salungatan.
Ang lalaking nakakatakot ay si Biko. Binubuksan niya ang pinto. Nagsasalita siyang mahinahon. Gumagamit siya ng magagandang asal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong pader. Hindi niya ginagawa ito para gusto kanya sa kanya. Ginagawa niya ito dahil may pamantayan siya para sa kanyang sarili. Kapag nilabag mo siya, nawala ang sibis mo. Hindi sa galit, kundi sa yelo. Kapag tumigil kang maghanap ng pagkagusto, nagiging hindi mahulaan. At ang hindi mahulaan ay ugat ng psikolohikal na takot. Isipin ng boss na palaging nagmumura at nagsisigaw. Nakakairita, ngunit hindi nakakatakot. Alam mo kung ano ang gusto niya? Gusto niyang mag-vent. Siya ay bata. Ngayon isipin ng boss na hindi kailanman nagtatataas ng boses. Ang isa na tinitingnan ka ng tahimik kapag nagkamali ka. Ang isa na nagsasalita ng dahan-dahan, mababa, at bahagyan numingiti nang hindi kumukurap ang mga mata. Iyon ang taong nakakatakot. Bakit? Dahil hindi mo alam kung ano ang kanyang pinaplano. Hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Inalis niya ang kanyang emosyon mula sa interaksyon. Para maging ito, dapat mong itigil ang ngingiti bilang default. Obserbahan ang iyong sarili ng isang linggo. Ilang beses kang ngumingiti kahit hindi ka masaya? Ilang beses kang tumatawa sa isang biro na hindi nakakatawa? Ito ay submissive signaling, isang biological na signal sa alpha sa kwarto na ikaw ay hindi banta. Itigil yon. Panatilihing neutral ang iyong muka. Hayaan mong manatili ang iyong tingin sa mga tao nang hindi nagmamadaling pagtiyak sa kanila. Kapag tumigil kang magsignal ng pagsuko, ang mga tao ay magiging hindi komportable sa una. Itatanong nila, okay ka ba? Galit ka ba? Iyon ang kakulangang nararamdaman nila. Iyon ang paglipat ng kapangyarihan. Iyon ang kanilang pagkaunawa na hindi na nila mabasa. Ikaw ay naging saradong libro sa isang silid na puno ng bukas na mga magasin. Ikalawang batas, ang vacuum ng katahimikan. Karamihan sa mga tao ay adik sa ingay. Natakot sila sa paghinto. Panoorin ng dalawang insikurong tao na nag-uusap, nag-o-overlap sila, nag-interrupt sila. Nagmamadali silang punan ang bawat segundo ng katahimikan dahil ang katahimikan ay parang paghatol. Ang isipang Machiavellian ay kabaligtaran. Nililikha niya ang vacuum. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ang katahimikan ay vacuum at kasuklam-suklam ng kalikasan ang vacuum. Kapag nanatili kang tahimik, lumilikha ka ng psikolohikal na grabidad. Ang iba na pinapatakbo ng kanilang pagkabahala ay magmamadaling punan ang katahimikang yon. Mag-aambag sila ng mga bagay na hindi nila sinasadyang sabihin. Mag-offer sila ng kapangyarihan sa iyo para lang matapos ang kahihiyang kalagayan. Narito kung paano mo ito ginagamit bilang sandata. Kapag may nagtatanong sa iyo, huwag agad sagutin. Maghintay ng 1 segundo, 2, 3, tingnan sila. Panatilihin ang eye contact, saka ka sumagot. Sa loob ng 3 segundong yon, ang kanilang utak ay nagtatrabaho ng husto. May nasabi ba akong mali? Tanga ba ang tanong ko? Ano ang iniisip niya? Napatigil mo na ang kanilang katiyakan bago ka pa man nagsalita. Kapag nagsalita ka na, magsalita ng dahan-dahan. Ang mabilis na pagsasalita ay tanda ng pagkabahala. Isinasaad nito na natatakot kang maputol o hindi mo iniisip na mahalaga ang iyong oras. Ang mabagal na pagsasalita ay nagsasaad na inaasahan mong marinig. Nagsasaad na wala kang ibang gustong lugar na mapuntahan at walang taong kinakatakutan. Isipin ng isang hari na naglalabas ng kautusan. Nagmamadali ba siya? Natitisod ba? Hindi. Nagsasalita siya na parang hinihintay ng mundo ang kanyang pangungusap. Kapag naputol ka, huwag itaas ang iyong boses. Huwag magalit. Tumigil lang. Tumigil ng ganap. Itago ang iyong mga mata sa taong nakaputol sa iyo. Hayaang mabitin ang katahimikan. Hayaang maramdaman ng kwarto ang kabastusan ng kanilang interruption.
Karaniwan, matitisod sila, magtatanggol o matatahimik. Pagkatapos, ipagpatuloy mo sa parehong volume mula sa parehong punto. Hindi ka lumaban para sa floor. Ipinakita mo lang sa kanila na pag-aari mo ito. Ikatlong batas, pagtanggi sa gintong guya. Ang gintong guya ay ang panlabas na pagpapatunay. Ito ang idolo na sinasamba mo sa tuwing sinusuri mo ang iyong telepono para sa mga like, sa tuwing naghahanap ka ng papuri, sa tuwing nagpapaliwanag ka sa mga taong hindi naman mahalaga. Hindi maaring magkaroon ng nakakatakot na kumpiyansa kung ikaw ay adik sa pagpapatibay. Kung makokontrol ko ang iyong self-esteem sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri, pag-aari kita. Kung masisira ko ang iyong araw sa pamamagitan ng insulto, pag-aari kita. Ikaw ay isang puppet at ang iyong mga emosyon ang mga sinulid. Para makapagtakot, dapat mong putulin ang mga sinulid. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay robot. Nangangahulugan ito na ang iyong self-perception ay isang panloob na kuta, sarado para sa publiko. Kapag tinawag kang henyo ng isang tao, iniisip mo, alam ko kung ano ako. Kapag tinawag kang tanga, iniisip mo rin, alam ko kung ano ako. Wala sa mga pahayag na iyon ang nagbabago ng anuman. Kapag nakilala mo ang isang taong hindi kailangan ng iyong paggusto sa kanya, nakakaistorbo yon. Sanay na tayo sa social barter system. Pinapatunayan kita, pinapatunayan mo ako. Kapag nag-opt-out ka sa transaksyong iyon, nagiging aberya ka sa sistema. Mas magsisikap ang mga tao na impresyonahin ka. Susubukan ka nilang pukawin para makakuha ng reaksyon. At yon ang pagsubok. Sinabi ni Machiavelli, ang naghahanap ng manlinlang ay laging makakahanap ng isang papayag na mapanlinlang. Alam din niya na ang naghahanap na pukawin ay laging makakahanap ng isang mahina para tumugon. Kapag hinarap ka, kapag ininsulto ka, ang instinct mo ay ipangtanggol ang sarili, ipaliwanag, lumaban pabalik. Wag. Ang depensa ay nagpapahiwatig na nasaktan ang atake. Ang paliwanag ay nagpapahiwatig na may awtoridad ang akusador na humusga sa iyo. Sa halip, gamitin ang agree and amplify o simpleng tumahimik. Kapag sinabing arugante ka, ang insekurong lalaki ay nagtatanggol. Hindi ako ganoon. Confident lang ako. Ang mapangganib na lalaki ay nagsasabi, mas malala pa ang naririnig ko mula sa mas magagaling. O simpleng nagsasabi, okay, at nagbabalik sa trabaho. Sa pagtanggi na ipagtanggol ang sarili, ginagawa mong walang silbi ang kanilang sandata. Ipinapakita mo sa kanila na ang kanilang opinyon sa iyo ay walang halaga sa iyong mundo. Walang mas nakakatakot sa isang narcissist o bully kaysa sa isang biktimang simpleng inis na sa kanila. Ikapat na batas. Postura ng apex pinangungunahan ng iyong isipan ang iyong katawan. Ngunit naiimpluwensyahan din ng iyong katawan ang iyong isipan. Hindi ka mararamdamang pinuno kung ikaw ay nakakulot tulad ng hipon. Hindi ka mararamdamang mapanganib kung ikaw ay lumiit para sumakok ng mas kaunting espasyo. Tingnan kung paano ka nakaupo ngayon. Nakatiklop ba ang iyong mga binti? Nakayuko ba ang iyong mga balikat? Nakayuko ba ang iyong ulo? Magpalawak. Ang Machiavellian stance ay bukas. Inilalantad nito ang mga vital organs. Mukhang kabaliktaran nito. Sa labanan, pinoprotektahan mo ang iyong vitals. Ngunit sa social dynamics, ang pag-expose ng iyong dibdib at tiyan ay nagpapahiwatig ng kawalan ng takot. Sinasabi nito, hindi kita kinakatakutan. Hindi ko kailangan ng kalasag. Sumakop ng espasyo. Ilagay ang iyong braso sa bakanting upuan sa tabi mo. I-spread ang iyong mga binti. Kapag nakatayo ka, tumayo ng may timbang sa magkabilang paa, nakadugtong sa lupa. At ang mga mata ang sandata. Karamihan sa mga tao ay may scanning eyes, nagtatakbuhan sa kwarto, sinusuri ang mga exit, mukha, naghahanap ng banta o kaibigan. Ito ay ugali ng biktima. Nag-scan ang usa, nag-scan ang kuneho, nakatutok ang leon. Sanayin ang iyong mga mata na gumalaw ng dahan-dahan.
Kapag tumingin ka sa isang bagay, tingnan mo ito. Ituon mo ito ng buo. Kunin ang datos. Kapag inilipat mo ang iyong tingin, gawin itong maayos patungo sa susunod na target. Kapag naglalakad ka, huwag lumihis. Hinirang mo na ba ang direksyon ng iyong lakad at ginawa ang maliit na sayaw sa pasilyo kasama ang isang taong paparating? Pumunta sa kaliwa. Pumunta sila sa kaliwa. Nagpasalamat ka. Lumingkod ka. Ang mapanganib na lalaki ay pumipili ng linya at nilalakaran ito. Hindi niya tinitignan ang mukha ng tao. Tinitingnan niya kung saan siya pupunta. Ang pisika at psikolohiya ay sang-ayon. Ang bagay na may pinakamalakas na momentum ang siyang nanginibabaw. Kapag naglalakad ka ng may ganap na layunin, ang mga tao ay natural na lilipat para hayaan kang dumaan. Mararamdaman nila ang alon ng iyong intensyon at mahahati sila tulad ng dagat na pula. Hindi ito kayabangan. Ito ay vector. Meron kang destinasyon. Wala silang destinasyon. Sa makatuwid, ikaw ang nanginibabaw sa espasyo. Ikalimang batas, ang pag-urong ng supply. Nabubuhay tayo sa ekonomiya ng atensyon. Ang atensyon ay ang pera. Ang pagkakamali mo ay ang ibinibigay ng libre ang iyong pera. Lagi kang available. Sumasagot ka ng mensahe agad. Oo sa bawat imbitasyon. Nananatili sa party kahit pagod na. Ang sobrang pagiging available ay sumisira sa halaga mo. Kung palagi kang nandoon, ang iyong halaga ay bumababa. Pinangaralan ni Machiavelli ang prinsipe na makita, ngunit panatilihin ang distansya. Ang pagiging pamilyar ay nagbubunga ng pag-alipusta. Kung nais mong takutin ang mga tao sa iyong kahalagahan, kailangan mong maging bihirang makita. Kailangan mong handang lumayo. Sa bawat negosasyon, sa bawat relasyon, sa bawat interaksyon, ang taong pinakahandang umalis ay may hawak na 100% ng kapangyarihan. Kung natatakot kang mawalan ng babae, pag-aari ka niya. Kung natatakot kang mawalan ng trabaho, pag-aari ka ng boss. Kung natatakot kang mawalan ng kaibigan, pag-aari ka ng kaibigan. Dapat mong isagawa ang sining ng paglabas. Umalis sa party habang masaya pa ito. Umalis sa pag-uusap habang kawili-wili pa ito. Magbaba ng tawag ng una. Lumika ng hindi kumpleto na bilog sa kanilang isipan. Kapag umalis ka bago pa matapos ang gusto nilang kasama ka, lumilika kang gutom. Nagtataka sila. Saan siya pupunta? Ano ang ginagawa niya? Mayroon ba siyang mas magagandang kasama? Nagiging misteryo ka. At ang misteryo ay lugar ng pagbabago ng atraksyon at takot. Huwag ipaliwanag ang iyong kawalan. Kailangan ko nang umalis. Bakit? Mayroon akong gagawin. Sapat na yon. Ang mahinang lalaki ay nagbibigay ng itinerary. Uy, kailangan ko nang umalis para pakainin ang aking aso tapos may lalaban pa ako. Boring. Karaniwan. Tao. Ang mapanganib na lalaki ay nakatuon sa kanyang layunin at basta na lang nawawala. Naaangkop ito pati sa iyong emosyonal na availability. Huwag itapon ang iyong trauma sa mga taong kakilala mo lang kanina. Huwag sabihin sa lahat ang iyong mga kahinaan. Itago ang iyong mga card. Sa isang mundo ng labis na pagbabahagi, ang lalaking nagtatago ng kanyang mga sikreto ay ang lalaking may hawak ng mga card. Ika-6 na batas. Ang kakayahan ay ang tanging tunay na kumpiyansa, lahat ng amin tinalakay. Postura, katahimikan, pag-urong, iyon ang mga taktika. Ngunit ang mga taktika ng walang pundasyon ay manipulasyon lamang. At sa huli, bumabagsak ang manipulasyon. Para maging tunay na kumpiyansa, tunay na nakakatakot, kailangan mong maging mapanganib. Hindi ko ibig sabihin ang pisikal na karahasan, bagaman ang pagiging pisikal na fit ay nakakatulong. Ibig kong sabihin, kailangan mong maging may kakayahan. Kailangan mong maging magaling sa ginagawa mo. Hindi lang sinabi ni Machiavelli sa prinsipe na kumilos bilang hari. Sinabi niya sa prinsipe na pag-aralan ang digmaan, ang kasaysayan at maunawaan ang terrain. Kung ikaw ay walang kakayahan,
Ang iyong katahimikan ay hindi misteryo. Nakakalito ito. Ang iyong paninigas ng tingin ay hindi intense. Nakakaistorbo ito. Kailangan mong bumuo ng stack ng patunay. Hindi tanga ang iyong otak. Alam nito kung ikaw ay talunan. Maaari kang tumingin sa salamin at mag-affirmation sa buong araw. Ngunit kung wala kang nagawa, bubulong ang iyong otak. Sinungaling ka. Nagmumula ang kumpiyansa mula sa hindi maikakaila na katibayan ng iyong sariling kakayahan. Nagmumula ito sa paggawa ng mahirap na bagay. Nagmumula ito sa pagtupad ng mga pangako mo sa iyong sarili. Kapag alam mong kaya mong lutasin ang problema, hindi ka na magpanik. Hindi nagpanik ang siruhano kapag nagdurugo ang pasyente. Nagtatrabaho siya, mahinon siya dahil siya ay may kakayahan. Kung nais mong takutin ng mga tao, maging pinakamahusay sa kwarto sa isang bagay. Maaari ito ang iyong trabaho. Maaari ito ang iyong kakayahang makinig. Maaari ito ang iyong kakayahang suriin ang isang sitwasyon. Kapag pinagsama mo ang mataas na kakayahan sa mataas na katahimikan, nagiging monolito ka. Alam ng mga tao na kapag nagsalita ka, iyon ang solusyon. Tinitingnan ka nila sa panahon ng krisis. At iyon ang pinakamataas na anyo ng dominasyon. Hindi ang pinakamaingay, kundi ang isa na tinitingnan ng lahat kapag nasusunog ang gusali. Ikapitong batas. Ang kahandaang maging kontrabida narito ang huling hadlang. Ang isa na nagtutumba sa lahat. Natatakot kang maging masama. Natatakot kang kapag nagtakda ka ng hangganan, tatawagin kang makasarili. Natatakot kang kapag nagsabi kang hindi, tatawagin kang bastos. Natatakot kang kapag nagtagumpay ka, tatawagin kang mayabang. Hayaan nila. Para maging pinuno ng iyong sariling buhay, kailangan mong tanggapin na sa kwento ng ibang tao, ikaw ang magiging kontrabida. Hindi mo maaring unahin ang iyong sariling buhay nang hindi binibigo ang iba. Ito ay matematikong imposible. Kung nagtatrabaho ka sa iyong negosyo, binibigo mo ang mga kasamahan mo sa inuman. Kung inipon mo ang iyong pera, binibigo mo ang mga gustong gastusin ito. Kung pinili mo ang iyong self-respect, binibigo mo ang mga dating lumakad sa ibabaw mo. Isinulat ni Machiavelli, kinakailangan para sa isang prinsipeng nais mapanatili ang kanyang sarili na malaman kung paano gumawa ng mali at gamitin ito o hindi ayon sa pangangailangan. Hindi niya sinasabing maging masama. Sinasabi niya, maging handang ayawan para sa tamang dahilan. Tinatanggap ng nakakatakot na lalaki ang kanyang papel. Hindi niya sinusubukan na kumbinsihin ang parasito na siya ay mabuting host. Tinanggal na lang niya ang parasito. Kapag tinahimik mo na ang takot sa salitang makasarili, nagiging malaya ka. Tulungan mo ako magpalit ng bahay ngayong weekend? Hindi. Wow, makasarili ka. Kung ganoon ang pagtingin mo. Tapos ang usapan. Hindi ka nakakautang ng iyong oras sa mundo. Hindi ka nakakautang ng iyong lakas sa mundo. Ang utang mo ay sa iyong potensyal, ang tamang kondisyon para lumago ito. Kung ang pagprotekta ng iyong kapayapaan ay nagpapamuka kang kontrabida sa mata ng magulong mga tao, isuot ang itim na sombrero ng may pagmamalaki. Ang sandali na tinanggap mo na hindi mo kailang maging bayani sa pelikula ng ibang tao, yon ang sandali na nagiging direktor ka ng iyong sarili. Paano mo ito pinagsama-sama? Paano ka lalabas bukas ng umaga bilang ibang hayop? Hindi mo ito gagawin ng sabay-sabay. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng pagbabago ng geometrya ng iyong mga interaksyon. Bukas, maglakad ng mas dahan-dahan. Bukas, maghintay ng 3 segundo bago sagutin ang anumang tanong. Bukas, huwag ngumiti maliban kung tunay kang masaya. Bukas, huwag humingi ng paumanhin para sa pagsakop ng espasyo. Mararamdaman mo ang pagtutol, ang iyong pangloob na mabuting tao, ang utusan na nagpapatakbo ng iyong buhay sa loob ng maraming taon ay sisigaw. Sasabihin niya, kinasusuklaman tayo nila, kakaiba tayo, ayusin natin ito. Hayaan siyang sumigaw, panoorin siyang mamatay, magiging malamig sa simula. Ang hangin sa paligid mo ay magbabago.
Titigil ang mga tao sa pagtapal ng iyong balikat at magsisimula silang tingnan ka sa mga mata. Titigil ang mababaw na banter at magsisimula ang tunay na respeto. Mauunawaan mo na ang sindak na iyong nalilika ay hindi takot sa pisikal na pinsala. Ito ay takot sa hindi kilala. Ito ay paggalang sa presensya ng isang taong ganap at walang pag-aalimlangan na soberano. Karamihan sa mga tao ay mga piraso ng kanilang mga magulang, mga piraso ng kanilang trauma, mga piraso ng lipunan. Kapag nakita nila ang isang buo at nagkakaisang lalaki, nagagabala sila. Pinapaalalahanan nito sila ng lahat ng hindi sila. Iyon ang kapangyarihan ng natatangi. Hindi ka nandito para makisama. Nandito ka para maging landmark, isang matibay, hindi matinag na bagay sa ilog ng magulong karamihan. Hindi isinulat ni Machiavelli para sa masa. Isinulat niya para sa ilan na may lakas ng loob na mamuno. Ikaw ba yon? Ang kumpiyansa ay hindi isang damdamin. Ito ay isang sandata. Kunin mo ito. Gamitin mo ito para patayin ang utusan. Gamitin mo ito para protektahan ang kaharian. Maging ang bagay na kinakatakutan nila, para sa wakas ay maging ikaw ang lalaking iginagalang mo. Kung binuksan nito ang iyong mga mata, alamin na ito lamang ang maari kong ipakita ng publiko. Mayroon akong mga video na hindi ko maaring i-upload para sa lahat. Mayroon mga aspeto ng dark psychology na hindi ko maaring talakayin ng publiko sa YouTube nang hindi na censor o demonetized. Pinipigilan ng algorithm ang pinakamalakas na impormasyon. Ang mga iyon ay nasa likod ng join button. Kung nandito ka pa rin, hindi ka katulad ng iba. Mag-subscribe kung hindi ka pa. Ngunit kung gusto mo ang nakatago, pindutin ang join button at pumasok sa architect level. Makaka-unlock ka ng eksklusibong, hindi na sensor na mga video na sumasalamin sa pinakamalalim na bahagi ng psyche ng tao. Karamihan ay hindi. Iyon ang punto.